Apat Dapat, Dapat Apat 2007, directed by Gwen V. De Ramas. Sa unang tingin parang typical Pinoy comedy lang. Puro patawa, over-the-top na acting, at riot na cast na sina Rufa May Quinto, Pokwang, Eugene Domingo, at Candy Pangilinan. Pero kung titingnan mong mabuti, Apat Dapat, Dapat Apat is actually a dark, emotional, at socially relevant film tungkol sa OFW life, especially para sa mga babaeng domestic helpers. Ang storya umiikot sa apat na magkakaibigan, Brit, Gay, Dali, at Res, na nangakong sabay silang mag-a-abroad, magtatrabaho, at uuwi ng buo, safe at buhay. Pero sa Hong Kong, hindi pala ganun kadali ang lahat. Tragedy hits hard when Res beaten to death by her employer. Pero dahil sa pangako nila sa isa't isa, pinilit ni na Brit, Gay at Dali na maiuwi ang bangkay ni Res. Kahit sobrang absurd at halos imposible na ang sitwasyon, doon na nag-shift yung kwento. From laugh trip to literal na road trip with a corpse habang hinaharap nila ang katotohanang pwedeng mamatay ang isang OFW sa kamay ng abuso. Yung pagka-comedy ng pelikula, ginagamit niya para takpan yung masakit na realidad na para sa maraming OFW, lalo na babae, normal na ang pagdurusa, pananakit at worst kamatayan. Isa siyang satirical take sa OFW system at isang tribute sa lakas ng mga babaeng kahit sugatan, nagpapatuloy. Kahit minsan, hindi na sila nakakauwi ng buhay. Himala, 1982, directed by Ishmael Bernal. Sa unang tingin, parang simpleng kwento lang ng isang babaeng sinabing nakakita ng Birheng Maria. Pero sa likod ng mga dasal, himala at debosyon, isang masakit na katotohanan ang pinapakita ng pelikula. Desperasyon ng mga taong gipit sa buhay at umaasa sa milagro dahil sa kawalan ng sistema. Si Elsa ay naging simbolo ng collective delusion, kung gaano kadaling manipulahin ang masa gamit ang pananampalataya. Habang lumalala ang histerya sa baryo, pinapakita ng pelikula kung paano nagiging negosyo ang paniniwala at paano ginagamit ng iba ang milagro para sa pansariling interes. Hanggang sa dulo, ibinulgar ni Elsa, walang himala, isang wake-up call sa bansang nakatali sa blind faith kaysa sa tunay na pagbabago. Ang babae sa Septic Tank 2011, directed by Marlon Rivera. Akala mo comedy, pero ito ay isang mapanuring sampal sa mukha ng indie filmmakers at media na ginagamit ang kahirapan para lang makapunta sa film festivals. Ang bida, isang team ng mga pretentious filmmakers, ay gustong gumawa ng gritty poverty film para manalo ng award. Pero habang lumalalim ang pelikula, pinapakita kung paano binabastos ang karanasan ng mga mahihirap para lang sa karangalan. Si Eugene Domingo, na superstar na willing gawin ang lahat para sa papel, ay naging representasyon ng showbiz industry na willing magpakababa para lang sa tropeyo. Yung eksena sa septic tank, literal at metaphorical descent, yun sa dumi ng filmmaking ethic. Sa katatawa mo, hindi mo namamalayang ikaw na rin pala yung pinapatamaan. Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros, 2005, directed by Oreos Solito. Hindi ito kwento ng karaniwang love story. Si Maxi, isang baklang preteen na lumaki sa squatter area, ay na-in love sa pulis, yung taong simbolo ng batas at kaayusan. Pero ironically, yung pamilya ni Maxi ay sangkot sa petty crimes. Dito pumasok ang moral conflict. Sa gitna ng kahirapan, sino ang tunay na may integridad? Yung inosenteng batang bakla na bukas ang puso o yung pulis na tila mabuti pero parte rin ng maruming sistema? The film explores themes of identity, morality, at social class. Hindi siya loud or preachy, pero ramdam mo yung bigat ng bawat desisyon. Si Maxi ay hindi lang isang karakter. Siya yung boses ng mga taong hindi pinapansin ng lipunan. On the Job, 2013, directed by Eric Mati. Isipin mong preso ka sa araw, pero sa gabi, assassin ka na ginagamit ng mga politiko. Yan ang premise ng On the Job. At ito ay hindi sci-fi, kundi inspired sa totoong balita. Dito pinakita kung paano ginagawang gamit ang mga bilanggo sa political killings at walang makakapigil dahil mismong mga pulis at opisyal ang nagpapatakbo nito. Sobrang layered ng pelikula. May POV ng killer na gustong makalaya, may POV ng pulis na gusto ng hustisya pero nakatali ang kamay. Ito ay portrait ng systemic corruption na hindi mo basta-basta matatakasan. Hindi ito simpleng action movie. Isa itong brutal na paglalantad ng impunity sa Pilipinas at mga kasamaan na pinapatakbo hindi ng masasamang tao, kundi ng masamang sistema. By Bust, 2018, directed by Eric Mati. Kung gusto mo ng pelikulang halos walang pahinga sa tensyon, ito yun. Pero sa likod ng non-stop action
at madugong engkwentro, Buy Bust is a straight-up critique sa war on drugs. Ang buong pelikula ay umiikot lang sa isang raid gone wrong, pero sa realidad, pinapakita nito kung gaano kagulo, ka-chaotic at ka-violent ang mismong anti-drug operations. Hindi mo alam sino ang kalaban, sino ang inosente, at sino ang susunod na mamamatay. Pinapakita ng pelikula na minsan, mas malala pa ang mga otoridad kaysa sa kriminal. Slum area ang setting, dark, confusing, crowded, perfect metaphor para sa moral blindness ng operasyon. Kahit action-packed, bawat putok ng baril ay may katumbas na tanong, sino ba talaga ang kaaway? Buy Bust ends with a sobering realization. Lahat tayo, kabilang sa gulo. At habang patuloy ang sistema, walang tunay na panalo. Kung na-curious ka sa mga deeper meanings ng mga pelikula, don't forget to like, share, and subscribe. May gusto ka bang i-explain naming pelikula next? Comment mo lang sa baba. See you on the next video. Salamat!